Nakakapagod. Nakakapagod. Ay, makapag-cellphone nga muna. Hello po, good morning po. Ako po si Aren Silano sa health center po. Nagko-conduct po kami ng checking sa mga elderly. May elderly po ba tayo dito? Okay po, masan po siya? Hello po tay, magandang umaga ho. Ano hong pangalan ninyo tay? Ha? Magandang umaga ho, ano hong pangalan ninyo? Renato de Guzman. Okay ho, ako ho ay si Arenzo Ilano from health center po. Magko-conduct lang po ako ng assessment, health assessment po ninyo. Anong gagawin? Kukondak ho ako ng health assessment. Kukuha ho ako ng vital signs tay. Okay. Okay lang po ba yan? BP. Apo. BP. Okay. Okay tay, papatong lang po ko ng mga gamit ko ha. Oh, sige iyo. Thank you. Tay, kamusta ka ho? Wala naman ho tayong mga sakit. Meron, nagbe-maintenance ako iyo. Maintenance saan tay? High blood, Diabetic diabetes. kasi ako. Oh, diabetic tay. High blood po ba kayo? Hindi naman ho. Medyo rin. Medyo rin. Nagsisigarilyo kayo tay? Hindi naman. Noon, pero tinigil ko na, nagagalit yung anak ko. Oh, buti naman. Ngayon, di ko makita ang baby ko. Ito pa na. Oh, sige tay, kukuha lang ho ako ng baby ho ha. Pabot na lang muna ang kamay po natin to. Yan. Ano tayo, kung mahilig naman tayo sa ano? Nagbabawas naman ho tayo sa matatamis. Nagtigil lang ako. Nagalit anak ko eh. Sa pag-inom tayo, nainom tayo, hindi naman. Nainom pa rin. Na. Ilang araw tayo nainom sa isang linggo? Dalawa na lang. Dalawa na lang. Ilan ba dati? Araw-araw. Ay. Tay, kuha lang ako ng ano oxygen saturation nyo. Peran po ng index finger nyo tay. Ito? Ayan, yung hintuturo. Yan. Okay. Yan, tayin lang natin tay. Kuha rin tayo ng temperature para mabilis tayo tay ha. Wait lang, hapin ko lang yung temperature tay. Pwede mo i-BP yung anak ko? O, sige tay, pagtapos natin, BP ko yung mga anak nyo tay. Saan ba? May mga sakit din po ba sila? Wala naman. Yung panganay ko, si Nancy. High blood yun eh. High blood ba yun? Saan nahawa tay? Ay, saan naman na? Nanay? Bawas ako sa baba ko nga. O, sige tay, kuha lang muna ko ano, ng pulse nyo tay. Pulso nyo? Saan dito? Oo. Go na talaga, te. Okay na tay. Wait lang. Check natin yung ano nyo. Oxygen. Normal naman. Temp tay, temp. Hindi ko ma... Okay po. Sir. Sir Renato. Okay po, normal naman po sa atin lahat na tayo. Wala naman po tayo, normal po ang BP, oxygen saturation, pulso, paghinga po natin, tsaka temperature po natin tayo. Normal naman po tayo lahat. So, kukuhaan ko na lang po ng vital signs yung mga anak nyo po tayo, tulad na sinabi nyo. Then, aalis na po ako. Sila Nancy, nandiyan naman. Sige po. Thank you. Thank you, tay. Salamat din ako. Ingat po kayo, tay. So, what's up, Barangay Health Fam? We're here again. So, ako nga pala si Arenzo Ilano, your nurse. At ako nga pala si James Flores, your nurse. At syempre ako naman ay si G-Guard, diba? Nurse din ako. Yan. So, guys, ang topic natin ngayon ay, abot nga saan ang topic natin, partner? About sa dengue, partner. So, partner, ano ang dengue? Ang dengue ay isang viral infection na nagbumula sa mga lamok. Lalo ngayon, tag-ulan. Tag-ulan, mga lamok. So, dahil tag-ulan nga ngayon, paano mga paraan natin para ma-prevent ang dengue na yan, partner? Partner, bago yan, partner. Ang Dasmariñas ay Ay, nasa
State of calamity. Kaya ingat-ingat po kayo dyan. Ingat. So, mga taga-Dasma, ingat kayo. So, anong mga kailangan gawin, lalo na yung mga taga-Dasma partner? Anong kailangan nila gawin para ma-prevent ang dengue na yan? Unang-una, huwag mag-iimbak ng tubig. Tama. Tama. Ano sunod partner? Huwag gayaan na pag may na-imbak man tayo, itapan agad natin. Huwag natin takpan o kaya takpan natin kung mag-iimbak tayo para hindi maitlogan ng mga lamok. Tsaka panatilihin malinis ang paligid natin. Yung mga bagay na pwede maimbakan ng tubig, lalo na ngayon tag-ulan, tapon nyo na yan, baliktarin nyo para hindi maimbak ng tubig. So, Yung mga baradong kanal ba? Meron dun eh. Pag di mo siya nalinis. yung mga baradong kanal, kasi may mga, tsaka yung mga plastic na naipunan ng tubig, yan. Lalo tag-ulan, tumatambak talaga yung tubig. Kaya guys, lalo na mga taga-Dasma dyan, mag-ingat kayo, gawin nyo na lahat ng mga prevention measures na yan. Mas maganda Prevention is better than cure. Ika nga nila. Maganda mag-ingat na lang. So partner, if nagka-dengue na ang tao, paano niya malalaman? Ano yung mga simptomas, mga signs and symptoms ng dengue natin? Unang-una. Partner, pagtaas na yung lagnat. Yung mga pabalik-balik. Yan, pabalik-balik Siyempre, na. pag may lagnat, siyempre may rashes sa buong katawan. Rashes. Tsaka Ganyan. masakit yung ulo, yung mata, Yung sa likod ng mata. Sa likod ng mata. Pati yung kasukasuhan nyo kapag medyo masakit na yan. So, yung mga muscles natin. lalo na pag 3 days pataas na yung patagal na. 3 days patagal na yung... Tsaka pag Lagi magpa-check up kayo kapag naramdaman niyo. pakonsulta po agad pag meron naramdaman. Kaso, yung iba kasi, no? Pero mas okay nang makonsulta agad partner para mas safe talaga. Kasi nakakamatay ang dengue hindi biro. Partner, walang gamot ang dengue, partner. Walang gamot ang Kaya dengue. mas maganda po, pakonsulta agad pag nakaramdam kayo ng kung ano mang sintomas. Lalo na pag mga nasa Dasma, dahil state of calamity dyan, pag nakaramdam kayo ng ganyan, Ano nga eh. linggo na? Tagal. sabi last year, 300 lang daw. Dahil ngayon, nasa 1,000 na agad yung case. November lang yun. Ang buwan lang yun, partner. Kadalasan din puro bata ang apektado. Kaya ang dengue, walang pinipili partner. Mga bata, mapamatanda. kaya Babae, lalaki. kaya yung iba yung kapitbahay nga namin, si Aling Luring. Kailan mo yun, bes? Napunta ka doon. Nanutangan ko ng mantika. Yun. Hindi ko kilala yan eh. Hindi ko kilala yan. Wala kasi nun, bes. Yun, siya, yung anak niya, yung 3 years old yata yun. Pinapairan niya ng off lotion. Kasi Para hindi dapuan ng lamok. Mas okay yun. Mas okay yun. Maganda rin yan. Tabing ilog din kasi sila. So, mas Off-lotion yan. din kasi sila. Yan, nakakatulong din yung mga off-lotion, yung mga mosquito patch. Yan, makakatulong. Mas okay yung ganun. Yun. So, yun nga, dahil walang gamot ang dengue natin, partner. So, ano mga kailangan natin gawin para mapalakas natin yung immune system natin, mapalakas natin yung katawan natin? Ano tayo? Nutrition, na tayo, partner? Ano para sa katawan? Nutrition na. Siyempre, unang-una, pagkain ng mga gulay, partner. Gulay, Prutas, gulay. Ang laki ng ambag ba? Tapos siyempre tubig. Kailangan may tubig tayo sa katawan. Stay hydrated, guys. Fluid intake. Sobrang importante yan sa lahat. Siyempre, Pati mag-workout. Exercise. Kahit sa umaga, jogging. Hindi lang, pero napakalaki ng exercise. Exercise. Remember, Jogging. cardiovascular nyo, sobrang mag-i-improve yan kapag nag-workout kayo araw-araw. Mapabata, matanda, kailangan talaga. So, tapos na tayo sa proper nutrition, guys, ha? So, alam niyo yan. Kumain kayo ng gulay, uminom ng maraming tubig, at Ejercicio. Mahalaga yan. Mahalaga yan. Kasi, mapapaan natin yan, mapapalakas natin yung immune system natin, guys. Hindi lang partner, hindi lang dahil sa dengue kaya kailangan natin mag-exercise. Ano yan, lifestyle? Mababago kasi yung routine mo sa buhay. Tsaka napakalaki ng tulong di lang sa dengue. Sa heart, Sa heart, sa lungs, sa lung, sa stress. Partner, napakalaki ng tulong exercise dahil sa stress. stress management. Kasi nagiging active yung natin lifestyle natin. Hindi lang mind mo, pati katawan mo. So, yan, tapos na natin ang topic natin sa dengue. Stay safe. Stay healthy. At iwas dengue, iwas sakit. Yan. So guys, don't forget our hashtags for today. Hashtag health talk, hashtag dengue prevention, hashtag nutrition tips, hashtag CHN, hashtag TikTok nurse, and hashtag healthy life. Thank you guys! Okay, bye-bye guys! At Rebecca Anchalo, yan mga partner, mga solid viewers natin yan. Simula day 1, nandyan na. Sino? Carl. Si Carl. Si Carly. Oh, yan mga absent ako dyan ng mga dumadating yung mga yan. Carl. Yan si Kuya Carl. Hello Kuya Carl. Yung lagi nagbibigay sa atin ng mga Mga gifts? siya. Yung number 1 gift giver. Carl Roldan. Kuya Carl Roldan. Ano siya? Nagbibigay ng galaxy yan. Layon. Ano yan? Nurse din yan. Ay, nurse din. Nurse yan. Mga, Yuki yata siya. At saka yung mga binanggit natin, mga butihingers yan sa iba't ibang bansa. yan. So, para sa inyo to. So, ano nga ba ang pinagkaiba ng healthcare delivery system sa Luzon, Visayas at Mindanao? So,
So, andito ang ating expert, yung naranasan niya. Mas may experience kumpara sa atin. Yan. So, ano nga ba pinakaiba ng healthcare system sa Luzon, Visayas at Mindanao, Mr. Joris? So, simulan natin sa Luzon. Ano nga bang meron dyan sa Luzon? Di ba, Metro Manila? Sa Metro Manila kasi, nandyan na yung mga top tier na hospital, yung mga may advanced technology. Mas may access talaga. Oo, meron talagang mas access yung mga tao lalo na sa loob ng Metro Manila sa mga world class na mga test na nakakaalam na kung ano yung mga sakit na hindi masyadong na-access ng mga nasa Visayas at Mindanao. Oo. Pero hindi rin naman kasama yung mga nasa probinsya sa Luzon. So dahil nasa loob lang ng Metro Manila, ayun ang pinakasyudad, urban. So kaya pag nasa urban ka talagang lugar, nandun pinaka nagde-develop yung mga ospital, yung mga mall, yung ekonomiya, syudad, city na city kasi talaga sila, kaya doon nag-i-invest yung mga mas umiikot yung mga pera doon, kaya nasa kanila yung mga magagandang facility. Tingnan mo ang St. Luke sa Makati, kilalang kilala yan. Pero private 'yon, 'di ba? Private 'yon. Pero meron din naman ang public hospital katulad ng PGH. Ang Philippine General Hospital, nakakasabay rin naman ng PGH sa ibang mga private na hospital natin dahil sa pondo ng gobyerno. Kaya parang lahat ng specialist nandyan sa mga hospital na yan, St. Luke's tsaka PGH, parang buffet yan, mamimili ka na lang kung sinong doktor ang gusto mo. Pero kailangan meron kang budget. Yun lang ang talaga. Hindi siya accessible sa lahat. Hindi talaga siya pang lahat. Kasi hindi lahat may access sa ganong budget. Kung sino lang yung kaya. Oo. Pero ganun nga, pag lumabas ka naman sa Manila, yung sa mga rural na areas na medyo struggle pa rin ang access natin. Kasi imagine mo, maglalakad pa rin ang mga pasyente ng ilang kilometro para lang sa pinakamalapit na health center. Hindi nga hospital, health center lang. So walang specialista sa kanila. Kaya marami pa rin naman ang programa ang gobyerno na ginagawa. Pero may kakulangan pa din. Kailangan talaga solusyonan yung mga Oo. Sa Visayas, syempre, mas probinsya yan kaysa mga probinsya sa Luzon. Pero meron din naman silang mga central part na parang umaangat na yung sumasabay sa technology sa panahon katulad ng sa Cebu, sa Iloilo, tsaka sa Bacolod na merong magaganda ring hospital katulad na nga yung Vicente Soto Memorial Center sa Cebu na parang yun na nga ang PGH nila sa Visayas eh. Oo. Kasi sabi nila parang yun na yung PGH namin dito. Pero malaking challenge pa rin sa mga island provinces, like yung sa mga maliliit na isla, yung kailangan pa nila mamangka para makapunta sa syudad. Oo, dahil nandun lang talaga eh. Kaya nga, sa probinsya ka nga lang makakarinig ng tinatawag na boat ambulance. May boat ambulance sila. Oo, pero sa pero sa kanila meron na boat ambulance. Pero yun yung bagal yun. Depende. Yun lang ang option nila eh. Sa bagay, yun lang. Imagine mo, nasa isla ka, wala kang, walang motor, walang sasakyan, so bangka lang talaga. Kaya, oo. Kaya ang napansin kong trend sa probinsya talaga, nagiging uso sa kanila, telemedicine. Telemedicine. Sa e-health. Oo, kasi ang ginagawa, basta meron silang access sa internet, nakakontak na sila at nakakahingi na sila ng tulong medical sa mga angkop na na tao. Oo. Sa bagay. Kailangan nyo ng opinion ng mga specialista. Wala kang Oo. Pero pag may internet access, kaya naman. Kaya naman. Ano yung makakalapit lang? Pero parang sobrang layo. Ayun talagang dadayuhin talaga nila. Paano kung financially unstable pa yung pasyente natin? Ayun, talagang ang daming challenges pa din talaga sa bansa natin na Madulungan. Diba? Pero naman sa sa Mindanao. Mindanao, din yan, similar na situation sa Visayas kasi probinsya, tsaka meron din naman silang malalaking syudad katulad ng sa Davao, tsaka Cagayan na nakakasabay rin naman sa panahon pagdating sa medical field ng Maynila. Pero ang problema kasi sa Mindanao, marami pa ring conflicted areas. Maraming areas pa rin na may hindi naman sa terorista eh. Parang lang agawan sa lupa marami o kaya
sa lugar, ganun. Kumbaga, marami pa rin kasing indigenous groups doon na pinaglalaban yung lupa nila na kaya nagkakaroon ng agawan. Kaya hirap din dala ng healthcare services kasi maraming takot na baka maipit sila sa mga gulo, oo. Tsaka sa totoo lang, madalas umaasa na lang rin sila sa mga barangay health workers or sa mga volunteer, ganun. Oo, kasi Yan din data, uso yung mga herbal medicine no? oo. Siyempre, karaniwan naman kasi sa mga probinsya pag hindi sila nakakarating sa mga health center is nagse-self-medicate sila. Self-medicate sila o kaya gumagamit sila ng halamang gamot. Pinaka-common nating halamang gamot na pasado sa standards ng DOH ay ang Santa Labi. Alam niyo ba ang Ang Santa Labi. Ba yun? Alam niyo ba yun? Yes, Anong S? Guys, S? kami nyo. May tumama. Sambong. Anong A? Acapulco. Anong N? Nyog-nyogan. Ang T? Tsaka gubat. Ang A? Ampalaya. Ang L? Lagundi. Ang U? Tulasimang bato. Ang D? Bawang. Ang sa Pampi, guys. Bayabas. At ang dulo, ang Y? Yerba buena. Ayun. Ayan ang Ayan ang aprobado ng DOH na halamang gamot under RA 8423 yan. Oh, tama. Traditional Alternative Medicine Act ng DOH. Ganyan talaga. Pero kahit ganun, unequal pa rin talaga ang healthcare system sa Pilipinas kasi kulang sa resources. Talaga, budget, wala talaga, hindi napapagtuunan ng atensyon. Kadalasan ang focus kasi ng is nasa mga urban areas eh. Hindi masyado nag-i-invest sa mga rural areas kasi nga kadalasan yung mga investors titignan nila wala sila masyadong makukuha pabalik. Pero may factor din kasi yung logistics eh. Kasi imaginein mo magdadala ka ng medical equipment sa bundok at sa isla na wala rin, hindi naman sila ganun, yung iba walang kuryente o kaya kulang sa mahirap na rin talaga, hindi lang siya basta-basta. Pero yung mga healthcare workers din naman kasi karamihan gusto sa syudad, kakaunti ang gusto sa rural areas. Kaya syempre gusto nila malaking sweldo, yung mga facilities nila may aircon, malamig, oo. Kasi syempre iniisip din ng sarili nila tsaka pamilya nila. Pero Sabihin natin, pero hindi talaga ang nagpapatakbo. Wala talaga. oo. Walang pera. Di-delay ang pagbibigay ng Oo. Kaya ang pinakasagot dyan? Prevention. Kumain ng masusustansyang pagkain, Workout. mag-ehersisyo. Oo, gawin yung mga preventative measures. Uso-uso ngayon dengue, di ba? Oh, parang napanood ko nung isang araw. Oo, kahapon. Napanood ko, di ba? Ngayon usong-uso ang dengue, kaya prevent. Dapat hindi na natin iniisip ang cure kasi ang mahal ng cure. Kaya dapat, ayun nga, prevention is better than cure. Kaya, dyan din natatapos ang episode natin today. Ibabalik ko na po sa host ng podcast. Thank you. Maraming salamat, Mr. Joris Paruhino. Sobrang, ang dami namin napulot. Ikaw ba, partner? Marami ka ba napulot? Ang masyadong maraming info eh, no? Maraming info para sa, sa Visayas Mindanao. Medyo hindi pa natin alam yun, hindi tayo experience sa ganyan. Hindi tayo travel. Masaya ako dahil sinasabi Sa inyo din yan. Siyempre, lagi kami yung nagbibigay sa inyo ng information. Matutuwa din kami na kami din naman yung natututo. So, maraming salamat sa panonood nyo. So, maraming salamat ulit, Mr. Joris. Ako nga po pala si Arenzo Ilano, ang nurse nyo. At ako nga pala si James Flores, ang nurse nyo. At ako naman si Gilberto Ibar, ang nurse mo rin. So, maraming salamat guys. So, magpapaalam na kami ngayon. So, bye guys. See you ulit sa susunod naming podcast. Like, share, and subscribe. Stay mga kaibigan. Bye-bye! Oh,
na ako.